Pinirmahan ko ang mga papeles para tanggalin ang pangalan ng sarili kong anak sa lahat ng aming mana. Lahat ng pinaghirapan namin ng yumaong asawa kong si Rosa, ang 15 ektaryang lupain sa Batangas, ang bahay na sabay naming itinayo, ang bawat sentimong inipon namin para sa kinabukasan niya at ng kanyang mga anak, lahat ng iyon binura ko. Ang desisyon ay pinal. Ang tinta sa papel ay tuyo na at wala akong kahit katiting na pagsisisi. Marahil sa pandinig ninyo, isa itong kalupitan. Isang bagay na hindi kayang gawin ng isang amang nagmamahal. Paano mo magagawang talikuran ang sarili mong kadugo? Paano mo ipagkakait ang bunga ng iyong mga pinagpaguran sa taong dapat sana magpapatuloy nito? Simple lang ang sagot. Ginawa ko ito dahil sa mga huling salitang pinitiwan sa akin ng aking manugang si Isabel sa araw na iyon. Mga salitang kasing lamig ng yelo at kasing talim ng patalim. Mga salitang sumira sa lahat ng tiwalang ibinigay ko. Nakatayo siya sa mismong sala ng bahay ko, ang bahay kung saan malugod ko siyang tinanggap bilang isang tunay na anak. Tumingin siya sa akin hindi bilang isang biyenan, kundi bilang isang sagabal. Isang matandang kailangan na lang alisin sa kanyang daraanan. At sinabi niya, "Itay, panahon na po para magpahinga kayo. Hayaan niyo na kaming mga bata ang magdesisyon para sa pamilya. Para na rin po ito sa kapakanan ninyo." Kapakanan ko. Ang mga salitang iyon. Kapakanan ko. Paulit-ulit kong narinig iyon sa isip ko. Sa loob ng 3 taon, 2 buwan at 8 araw, iyon ang kasinungalingang ipinakain niya sa akin. Araw-araw, linggo-linggo. Ipinaniwala niya sa akin na ang anak kong si Miguel ay nasa Dubai. Pagkatapos ay sa Singapore, tapos sa Tokyo, nagtatrabaho para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Ipinaniwala niya sa akin na ang lahat ng ginagawa niya, ang pagtulong sa mga papeles, ang pag-aasikaso sa mga ari-arian, ay para sa aming kapakanan. Isang perpektong manugang, laging nakangiti, laging magalang, laging may dalang pasalubong para sa akin. Ngunit ngayon, alam ko na. Ang mga ngiti niya pala ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Ang paggalang niya ay isang palabas. At ang bawat kilos niya ay may katumbas na pagkalkula. Wala siyang utang na loob. Pinalaki ko ang aking anak na may takot sa Diyos at may paggalang sa kapwa. Tinuruan namin ni Rosa na ang pamilya ang pinakamahalagang yaman at ang tiwala kapag nasira ay hindi na maibabalik pa. Pero ang babaeng pinakasalan ng aking anak, ang ina ng aking mga apo, ay unti-unting sinira ang lahat ng iyon. Tiningnan niya ako, ang aming tahanan, ang aming buhay, hindi bilang isang pamilya, kundi bilang isang premyo na kailangan niyang makuha. Isang matandang naghihintay na lang pumanaw para mapasakamay na niya ang lahat. Ang hindi niya alam, ang katotohanan ay nagsimula nang lumabas. At nagsimula ito hindi sa isang malaking pasabog, kundi sa isang simpleng pagbulong sa gitna ng maingay na palengke. Sa isang Sabado ng umaga, habang namimili ako ng gulay, isang lalaking nakauniforme ng delivery ang lumapit sa akin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Puno ng takot ang kanyang mga mata. May iniabot siyang isang maliit na package, nakabalot sa ordinaryong brown na papel. "Kayo po ba ang ama ni Miguel Santos?" tanong niya, halos pabulong. Nang tumango ako, lumingalinga siya sa paligid na para bang may humahabol sa kanya. "Hindi ko na po ito kayang itago," sabi niya. "Pakiusap, buksan niyo po ito ng kayo lang mag-isa. Mahalaga po ang katotohanan." At sa isang iglap, nawala na siya sa dami ng tao. Ang package na iyon, ang naging simula ng lahat, ang nagbukas sa aking mga mata sa katotohanang mas masahol pa sa pinakamasama kong panaginip. Ang nagpatunay na ang aking anak ay hindi kailanman umalis ng bansa, na siya ay isang bilanggo, at ang bantay niya ay ang mismong asawa na dapat sanay nag-aalaga sa kanya. Kaya't ang pagpirma ko sa mga papeles, hindi iyon paghihiganti, iyon ay katarungan. Hindi ito kwento ng isang matandang talunan. Ito ang kwento ng isang ama na lalaban para sa kanyang anak, lalaban para sa alaala ng kanyang asawa, at lalaban para sa katotohanang sinubukan nilang ibaon sa limot. Ang akala ni Isabel ay tapos na ang lahat. Ang hindi niya alam,
Ngayon pa lang ako magsisimula. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe po kayo sa ating channel at kung maaari, i-comment ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo at anong oras ninyo ito pinakikinggan. Malaking tulong po ang inyong suporta para maibahagi natin ang mga kwentong tulad nito, mga kwentong kailangang marinig ng lahat. Salamat po. Ang biyahe pauwi mula sa palengke ay ang pinakamahaba at pinakamabigat na biyahe sa buong buhay ko. Ang lumang pickup na minana ko pa sa aking ama, na dati ipuno ng mga alaala ng masasayang tawanan namin ni Rosa at ang aming anak na si Miguel, ay tila naging isang sasakyang naghahatid ng masamang balita. Sa upuan sa tabi ko, ang maliit na package na nakabalot sa brown na papel ay parang isang bomba na anumang oras ay sasabog. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan palayo sa kabayanan ay parang isang hakbang palapit sa isang katotohanang hindi ko alam kung kaya kong harapin. Ang mga pamilyar na puno ng mangga sa gilid ng daan, ang mga bukirin na nakita kong lumago sa loob ng 40 taon, lahat ng iyon ay tila naging banyaga sa aking paningin. Ang isip ko ay lumilipad, bumabalik sa mukha ng delivery driver na si Benji. Ang takot sa kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang mga salitang ibinulong niya. Mahalaga po ang katotohanan. Anong katotohanan? Ang katotohanan ba na ang anak ko ay hindi masaya sa trabaho niya? O isang katotohanang mas madilim, mas masakit? Pagdating ko sa aming rancho, ipinarada ko ang pickup sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Ang katahimikan ng lugar na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngayon ay tila nakakabingi. Pumasok ako sa bahay. Ang amoy ng lumang kahoy at ng mga pinatuyong bulaklak ni Rosa ay sumalubong sa akin. Ngunit hindi nito nagawang pakalmahin ang nagwawalang damdamin sa aking dibdib. Dumiretso ako sa kusina at maingat na inilapag ang package sa ibabaw ng aming lumang mesa na yari sa narra. Ang mesang ito, saksi ito sa lahat. Saksi sa unang mga hakbang ni Miguel, sa kanyang mga takdang aralin, sa mga pangaral namin ni Rosa, sa mga tawanan tuwing Noche Buena. Ngayon, ang mesang ito ay magiging saksi sa pagbubukas ng isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng aming pinahalagahan. Umupo ako at sa loob ng ilang minuto, tinitigan ko lang ang package. Ang mga kamay ko'y nanginginig para akong isang sundalong magde-defuse ng bomba. Huminga ako ng malalim, ipinikit ang aking mga mata at nagdasal ng isang maikling panalangin. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Dahan-dahan, pinunit ko ang brown na papel. Ang mga daliri kong sanay sa pag-aararo ng lupa ay tila naninigas at hirap na hirap sa simpleng gawaing ito. Sa loob, may 3 bagay. Isang nakatuping sulat, isang maliit na USB drive, at isang litrato na nakabaliktad. Inuna kong kinuha ang litrato. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang dahan-dahan ko itong itinaob. At doon gumuho ang mundo ko. Hindi iyon ang Miguel na kilala ko? Oo, iyon ang mukha ng aking anak. Pero ang mga matang iyon ay pag-aari ng isang estranghero. Mga matang walang kislap, pagod at puno ng isang uri ng kalungkutan na hindi ko pa nakikita kailanman. Payat na payat siya. Ang dati malusog niyang pisngi ay halos humpak na. Nakatayo siya sa harap ng isang pader na purong semento, walang pintura, malamig tingnan. Ang suot niya ay isang simpleng puting t-shirt at ang hawak niya, isang dyaryo. Pinilit kong basahin ang petsa. Malinaw ito. April 14, ngayong taon. 6 na buwan na ang nakalipas. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Isabel noon. Nasa Tokyo raw si Miguel noong mga panahong iyon, tinatapos ang isang malaking proyekto, isang malaking kasinungalingan. Ang litratong ito, hindi ito kuha sa isang magandang hotel sa Japan. Ito ay kuha sa isang lugar na mukhang kulungan. Bakit? Bakit ganito ang itsura ng anak ko? Ang puso ko ay parang pinipiga. Nanginginig kong ibinaba ang litrato at kinuha ang sulat. Pinuksan ko ito. Ang sulat kamay ay magulo, mabilis, na parabang isinulat ng isang taong hinahabol ng takot. Mahal na Ginoong Santos, mayon ang simula. Ako po si Benji, nagtatrabaho po ako sa Mabilis Courier.
Sa loob po ng 1 taon, nagde-deliver po ako ng mga gamit sa isang pasilidad sa labas ng Santa Rosa, Laguna para po sa inyong manugang na si Isabel. Isabel. Ang pangalan niya ay tumalon mula sa papel at tila sumampal sa akin. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Malaki po ang bayad at ang utos ay huwag magtanong. Ngunit 3 linggo na po ang nakalipas sa isa sa aking mga delivery. May nasilip po ako sa isang bintana. Nakita ko po ang anak ninyo. Tumingin po siya sa akin hindi dahil kilala niya ako, kundi dahil para siyang isang bilanggo na unang beses nakakita muli ng liwanag ng araw. May pagkilala sa kanyang mga mata, pagkilala sa mundo, sa labas. Nagpatuloy ang sulat sa paglalarawan kung paano siya hindi pinatulog ng kanyang nakita. Nagsimula siyang magtanong-tanong sa kanyang mga kontak. Pinagtagpi-tagpi ang mga impormasyon. Ang konklusyon niya ay malinaw. Hindi nagtatrabaho sa ibang bansa si Miguel. Siya ay nakakonfine, nakakulong. May pamilya po ako, Ginoong Santos, pagtatapos ng sulat. Pinalaan na po nila ako na huwag makialam, pero kailangan po ng tulong ng anak ninyo, tulong na hindi ko kayang ibigay. Kailangan pong may makaalam ng katotohanan. Natapos ang sulat doon, walang pirma. Tanging ang pangalang Benji na nakamakinilya. Ang silid ay umikot sa aking paligid. Ang mga salitang bilanggo, naka-confine, binalaan, at Isabel ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang mabait at maalaga kong manugang, siya ang nasa likod nito, hindi maaari. Hindi ko matanggap. Ang mga mata ko ay napako sa huling bagay na nasa ibabaw ng mesa. Ang maliit na USB drive. Itim ito, simple at mukhang walang panganib. Ngunit sa sandaling yon, para itong isang sandata. Isang sandatang naglalaman ng mga sagot. O marahil, mas marami pang kasinungalingan. Ano man ang laman nito, alam kong kailangan kong malaman. Doon, naalala ko ang lumang laptop ni Rosa. Regalo niya sa akin noong ika-60 kaarawan ko, 3 taon na ang nakalipas. Para makapag-email ka kay Miguel kapag nasa abroad na siya, sabi niya noon, nakangiti. Ang sakit ng alaala. Ang regalo niya para kami ay magkalapit ay siya ngayong gagamitin ko para tuklasin ang isang madilim na katotohanang naglalayo sa amin. Kinuha ko ang laptop mula sa sulok ng mesa kung saan ito ay matagal nang hindi nagagalaw. Inalis ko ang alikabok, binuksan at hinintay na umilaw ang screen. Ang tunog ng pagsisimula nito ay tila isang hudyat. Isang hudyat na wala ng atrasan. Isinaksak ko ang USB drive sa gilid nito. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Sa screen, 6 na file ang lumitaw, 6 na video file. Bawat isa ay may petsa. Ang pinakaluma ay 14 na buwan na ang nakalipas. Huminga ako ng malalim at nanginginig ang daliri. Pinindot ko ang unang video. Ang screen ng laptop ay kumislap sandali. At pagkatapos ay isang pamilyar na imahe ang lumitaw. Iyon ang kusina ko. Ang mismong lugar kung saan ako nakaupo ngayon. Ang video ay kuha mula sa isang anggulo sa itaas, malapit sa kisame na tila mula sa isang kamerang nakatago. Sa ibabang sulok ng screen may petsa at oras, Nobyembre ng nakaraang taon, Martes ng hapon. Naalala ko ang araw na iyon. Iyon ang araw ng buwan ng pagpupulong ng aming kooperatiba ng mga magsasaka. Buong hapon akong wala sa bahay. Habang pinapanood ko, ang pinto sa likod ay dahan-dahang bumukas. At pumasok si Isabel, ginamit niya ang sarili niyang susi. Ang susi na ibinigay namin ni Rosa sa kanya bilang simbolo na siya ay bahagi na ng aming pamilya, na ang aming tahanan ay tahanan na rin niya. Ngunit ang paraan ng kanyang pagpasok ay hindi tulad ng isang anak na umuuwi. Mayroon siyang layunin. Hindi siya lumingon sa paligid. Hindi siya nagpunta sa ref para kumuha ng maiinom. Dumiretso siya sa lumang aparador kung saan ko itinatago ang lahat ng aming mahahalagang papeles. Mga titulo ng lupa, mga bank statement, mga dokumento ng aming maliit na negosyo. Pinuksan niya ito ng walang pag-aalinlangan. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na nagpayelo sa dugo sa aking mga ugat. Inilabas niya ang kanyang cellphone at isa-isa, kinunan niya ng litrato ang bawat pahina ng bawat dokumento. Ang kanyang mga kilos ay mabilis, sanay at walang emosyon. Parang isang espya,
parang isang magnanakaw. Sa loob ng 4 na minuto, tapos na siya. Maingat niyang isinara ang aparador, tiningnan ang paligid para siguraduhing walang nagalaw at tahimik na lumabas sa pinto kung saan siya pumasok. 4 na minuto. Sa loob lamang ng 4 na minuto, ang buong buhay na pinaghirapan namin ni Rosa ay nasa loob na ng kanyang cellphone. Ang hininga ko ay bumigat, ang pagtataksil. Iyon ang salitang pumasok sa isip ko. Pinindot ko ang pangalawang video. Ngayon naman, nasa loob siya ng silid-aklatan ni Rosa. Ang kwartong iyon ay sagrado para sa akin. Iyon ang kanlungan ng aking asawa. Bawat libro, bawat papel, bawat maliit na bagay, doon ay may alaala niya. Ngunit para kay Isabel, isa lamang itong lugar na kailangang halughugin. Nakita ko siyang binubuksan ang mga filing cabinet kung saan masinop na inayos ni Rosa ang aming mga tax return at mga deed of sale. Muli inilabas niya ang kanyang cellphone, kunan dito, kunan doon. Ang kanyang mukha ay seryoso, nakatuon sa kanyang ginagawa. Walang bahid ng konsensya, walang paggalang sa isang lugar na pag-aari ng isang taong wala na. Pinanood ko ang pangatlo, pang-4 at pang-5 video. Ang lahat ay may parehong kwento. Sa tuwing ako ay aalis ng bahay, tuwing pupunta ako sa simbahan tuwing linggo, sa bayan para mamili o bibisita sa mga kaibigan, pumapasok siya. Sa bawat pagkakataon, ibang parte ng bahay ang kanyang pinupuntahan. Ang basement, kung saan nakatago ang mga lumang kahon na hindi ko pa binubuksan mula nang mamatay si Rosa. Ang aming kwarto, kung saan binuksan niya ang aparador ni Rosa. Ang bawat sulok ng aming tahanan ay kanyang pinasok at hinalughog. Isang sistematikong pagnanakaw ng impormasyon na tumagal ng higit sa 1 taon. Ang aking paunang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na galit. Ito pala ang dahilan kung bakit lagi siyang nagtatanong kung ano ang aking mga lakad, hindi dahil sa pag-aalala, kundi para malaman niya kung kailan siya maaaring pumasok. Ang tiwalang ibinigay ko sa kanya, ginamit niya itong sandata laban sa akin. Ang lahat ng ito ay mahirap paniwalaan, ngunit ang ebidensya ay nasa harap ko, naglalaro sa screen. Ang aking mabait na manugang ay isang ahas. Isang ahas na matagal nang gumagapang sa loob ng aking pamamahay. Sa wakas, pinindot ko ang ika-6 at huling file sa USB. Hindi ito video, isa itong dokumento. Isang medical report. At habang binabasa ko ang mga nakasulat, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Pasyente Miguel Santos. Pasilidad, Paraiso Care Center, 12847, Riverside Drive, Santa Rosa, Laguna. Diagnosis, malubhang traumatic brain injury. Paghina ng pag-iisip, nangangailangan ng palagiang pagbabantay. Legal na tagapangalaga, Guardian Isabel Cruz. Mga paghihigpit sa pagbisita, kailangan ng pahintulot mula sa tagapangalaga. At pagkatapos, ang petsa ng pagpasok. Ang petsang iyon, ang petsang sumaksak sa aking puso. 3 taon, 2 buwan, at 9 na araw na ang nakalipas, 1 araw. 1 araw lang matapos ang sinabi nilang pag-alis ni Miguel papuntang Dubai para sa kanyang unang trabaho, 1 araw. Ang lahat ng ito ay plinano, habang ako ay buong pagmamalaking ikinukwento sa aming mga kapitbahay ang tagumpay ng aking anak sa ibang bansa. Habang ako ay matiyagang naghihintay sa kanyang mga tawag at email, ang aking anak ay nakakulong pala sa isang lugar na wala pang 1 oras ang layo mula sa aming rancho, isang lugar na maaari kong puntahan anumang oras kung nalaman ko lang sana. Si Isabel. Kinuha niya ang legal na guardianship habang ang buong mundo kasama na ako ay naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ikinulong niya ang aking anak at pagkatapos, sa loob ng 3 taon, matiyaga niyang hinalughog ang aking bahay. Naghahanap. Ngunit ano ang kanyang hinahanap? Malinaw na hindi pa niya ito natatagpuan dahil kung nahanap na niya, marahil ay wala na rin ako dito. Umupo ako sa dilim ng aking kusina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa laptop ni Rosa. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang lahat. Naintindihan ko na ang lawak ng kanyang panlilinlang.
Ang aking anak ay hindi nagtatrabaho sa ibang bansa. Siya ay isang bilanggo. Ang kanyang buhay ay ninakaw. At ang kanyang asawa, ang babaeng nangako na mamahalin siya habang buhay, ang siyang utak ng lahat. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang takot ay nawala na. Ang natira na lamang ay isang malinaw at malamig na determinasyon. Bukas, darating si Isabel. Ihahatid niya ang aking mga apo, sina Sofia at Leo. Bukas, kailangan kong tumingin sa kanyang mga mata. Kailangan kong ngumiti. At kailangan kong magpanggap na wala akong alam sa lahat. Ang palabas ay kailangang magpatuloy. Ngunit ngayon, alam ko na ang aking papel. Hindi na ako ang matandang nalilinlang. Ako na ngayon ang mangangaso. At ang aking biktima ay ang sarili kong manugang. Kinaumagahan, tulad ng inaasahan, tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Isabel ay lumitaw sa screen. Huminga ako ng malalim bago ko sinagot. Pinipilit na panatilihing kalmado ang aking boses. Itay, sabi niya sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng artipisyal na pag-aalala. Pasensya na po sa abala, may biglaan po kasing meeting sa trabaho. Pwede ko po bang iwan muna sa inyo, sina Sofia at Leo, ngayong araw? Ang perpektong pagkakataon. Oo naman anak, sagot ko, at nagulat ako sa kung gaano kadali lumabas ang mga salita sa aking bibig. Walang problema, masaya akong makasama ang mga apo ko. Sa loob ng isang oras, ang aking bahay ay napuno ng ingay at sigla ng aking mga apo. Si Leo, 6 na taong gulang, ay agad na tumakbo at yumakap sa aking mga binti. Hawak ang isang lumang laruang truck na dati pag-aari ni Miguel. Si Sofia naman, 8 taong gulang at manang-mana sa kanyang ama sa pagiging mapagmasid, ay tumayo lang malapit sa pinto. Pinag-aralan niya ang aking mukha, ang kanyang mga maitim na mata ay tila sinusubukang basahin ang aking mga iniisip. Alam kong may napapansin siyang kakaiba sa akin. Sino ang gustong gumawa ng pulburon? Tanong ko. Sinusubukang ibalik ang normalidad sa aming lahat. Dinala ko sila sa kusina, ang lugar kung saan tinuruan ni Rosa si Miguel na magluto. Habang naghahalo kami ng harina, gatas at asukal, si Leo ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang mga kalaro. Ngunit si Sofia ay nanatiling tahimik, maingat na sinusukat ang bawat sangkap. Maya-maya nagsalita siya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Lolo, sabi niya, kailan po uuwi si Daddy? Ang sandok na hawak ko ay biglang bumigat. Ang mga imahe mula kagabi ay bumalik sa aking isipan. Ang mukha ni Miguel sa litrato. Ang mga matang walang buhay. 3 taon. 3 taong ninakaw sa kanya at sa mga batang ito habang ako ay bulag na naniwala sa mga kasinungalingan ni Isabel. Mahal na mahal kayo ng daddy ninyo, sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Kahit nasaan man siya, hindi iyon magbabago. Sabi po ni Mami sobrang busy daw po ni Daddy para tumawag, sabi ni Leo. Ang kanyang kasiglahan ay biglang nawala. Nakalimutan na po ba kami ni Daddy? Lumuhod ako para maging kapantay nila. Hinawakan ko ang kanilang mga balikat at hinila sila palapit sa akin para sa isang yakap. Hinding-hindi kayo malilimutan ng Daddy ninyo, pangako iyan. Ang mga mata ni Sofia ay tumitig sa akin, naghahanap ng katiyakan. Pangako po, Lolo. Tinitigan ko siya pabalik at sinabi ang mga salitang magiging gabay ko sa mga susunod na araw. Pangangako ko, aalamin ko kung ano talaga ang nangyayari sa daddy ninyo. Nang hapon na yon, habang naglalaro sila sa bakuran, pinanood ko sila mula sa beranda. Si Leo ay tumatakbo sa damuhan kasama ang kanyang laruang truck. Si Sofia naman ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga na itinanim ni Rosa, abala sa pagguhit sa kanyang kwaderno. Nang ipakita niya sa akin ang kanyang iginuhit, nakita ko ang aming pamilya. Mga stick figure na magkakahawak kamay. Ngunit ang isa na may etiketang daddy ay nakahiwalay. May isang makapal at maitim na guhit na naghihiwalay sa kanya mula sa aming lahat. Ang simpleng guhit ng isang bata, ngunit nagsasabi ito ng isang masakit na katotohanan. Dumating si Isabel, bandang 6:00 ng gabi. Gaya ng dati, ang kanyang itsura ay perpekto.
Salamat po talaga, Itay, sabi niya. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala kayo. Walang anuman, mababait naman ang mga bata, sagot ko. Nang paalis na sila, nagtagal siya sa may pintuan at doon nakita ko ang pagbabago sa kanyang kilos, ang banayad na paghahanda para sa tunay na dahilan kung bakit siya naparito. Ay, oo nga po pala, Itay, sabi niya, na parabang ngayon lang niya naalala. Tinutulungan ko po kasi si Miguel na ayusin ang ilang mga investment niya. Naisip ko po baka si Inay Rosa ay may naitabing kopya ng ilang mga financial documents, mga lumang titulo ng lupa o baka mga papeles ng trust. Alam niyo na si Inay, napaka-organisado. Ayan na, yun na pala, ang tunay na dahilan kung bakit kailangan niyang iwan sa akin ang mga bata para magkaroon siya ng dahilan na kausapin ako. Pinanatili kong walang emosyon ang aking mukha. Hindi ako sigurado kung ano ang meron ako, Isabel, sabi ko. Pero sige, hahanapin ko kung gusto mo. Isang mabilis na kislap ng tagumpay ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito agad na napalitan ng kanyang karaniwang ngiti. Naku, salamat po, Itay, huwag niyo pong madaliin. Baka po sa susunod na linggo, pwede akong dumaan para sabay na nating tingnan. Sige, walang problema, sagot ko. Pagkaalis nila, naiwan akong mag-isa sa aking kusina. Ang lahat ay naging malinaw. 3 taon na niyang hinahalughog ang aking bahay. Kinunan niya ng litrato ang bawat dokumentong nakita niya. Ngunit malinaw, hindi pa niya nahahanap ang kanyang kailangan. At ngayon, nagtatanong na siya ng direkta at ako. Pumayag akong tulungan siyang hanapin ito, ngunit may isang lugar na hindi niya alam. Isang lugar na halos ako mismo ay nakalimutan ko na. Si Rosa. Laging maingat ang aking asawa sa mahahalagang bagay. Matapos siyang pumanaw habang nililigpit ko ang kanyang mga gamit, may nakita akong isang maliit na susi sa loob ng kanyang desk. May kasama itong maliit na tag na may sulat kamay, Bangko Komunidad, Hope 247. Noong panahong iyon, isinantabi ko lang ito. Masyado pa akong nagluluksa para asikasuhin ang mga papeles. Pero ngayon, ang maliit na susing iyon, iyon na marahil ang aking pag-asa. Bukas na bukas din pupuntahan ko ang bangkong iyon. Titingnan ko kung ano ang itinagong lihim ng aking asawa. Ano man ang hinahanap ni Isabel. Sinigurado ni Rosa na hinding-hindi niya ito mahahanap. Lunes ng umaga. Ang sikat ng araw ay tila may dalang pahiwatig ng init na hindi lamang galing sa panahon, kundi mula sa tensyon na bumabalot sa aming bayan ng San Ignacio. 9:00 pa lang ay nasa harap na ako ng Bangko Komunidad. Nakatayo ako sa sementadong bangketa, pinagmamasdan ang pamilyar na estruktura. Ang maliit na gusaling ito sa gitna ng bayan ay naging saksi at bahagi na ng aming buhay sa loob ng mahabang panahon. Ang pader nito na pinintahan ng kupas na puti at asul ay tila may mga bitak na ng kasaysayan, mga kwento ng tagumpay at pagkabigo ng mga mamamayan dito. Dito kami unang kumuha ng luwan ni Rosa para sa pagbili ng mga baka sa aming rancho noong nagsisimula pa lamang kami. Dito rin namin inipon piso-piso ang pampaaral kay Miguel hanggang sa siya ay makatapos ng kolehiyo. Bawat sentimo na idineposito namin dito ay may kalakip na pawis, luha at pangarap. Ngunit ngayon, ibang-iba ang pakiramdam. Ang mga tuhod ko ay bahagyang nangangatog, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng misyong aking dinadala. Papasok ako dito hindi bilang isang ordinaryong kliyente na magdedeposito ng kita sa anihan o magwi-withdraw para sa pamalengke. Papasok ako bilang isang sundalo na naghahanap ng sandata. Isang sandata na huling pag-asa namin upang labanan ang mga buwitring na isumagaw sa lupang ipinamana sa amin ng aming mga ninuno. Sa aking kanang kamay na puno ng kulubot at peklat ng pagtatrabaho sa bukid, mahigpit kong hawak ang maliit na susi ni Rosa. Ang bakal ay mainit na sa aking palad dahil kanina ko pa ito pinipisil. Isang susing halos 3 taon kong kinalimutan. Nakatago ito sa ilalim ng lumang aparador sa loob ng isang kahong pelos na akala ko ay wala ng laman. Ngunit kagabi, sa gitna ng aking desperasyon at pagdarasal, tila may bumulong sa akin na buksan iyon. At doon ko ito nakita, ang susi na tila nagtataglay ng bigat ng kinabukasan
ng aking pamilya. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy usok ng jeep at mainit na aspalto. Inayos ko ang aking suot na polo shirt, ang paboritong asul na damit na iniregalo sa akin ni Miguel noong nakaraang Pasko. Gusto kong magmukhang disente. Gusto kong ipakita sa kanila na si Ricardo de la Cruz ay hindi pa tapos lumaban. Tinulak ko ang salaming pinto at sinalubong ako ng pamilyar na lamig ng aircon at amoy ng air freshener na halo-haloong citrus at papel. Tahimik sa loob. Iilan lamang ang tao, isang ginang na nagbibilang ng pera sa gilid at isang lalaking mukhang negosyante na may kausap sa telepono. Lumapit ako sa counter. Isang batang babaeng teller ang nag-angat ng tingin at ngumiti sa akin. Kilala ko siya. Si Jenny, ang anak ng may-ari ng panaderya sa kanto. Nakita ko siyang lumaki at ngayon ay isa na siyang profesional. Magandang umaga po, Lolo Ricardo, bati niya. Ang boses ay magalang at malambing. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Magwi-withdraw po ba kayo? Napalunok ako bago sumagot. Ang lalamunan ko ay tuyo. Nandito ako para buksan ang safety deposit box ng aking yumaong asawa, sabi ko. Sinikap kong gawing matatag ang aking boses, mas matatag kaysa sa aking nararamdaman na tila isang bampan na anumang oras ay bibigay. Inabot ko sa kanya ang susi kasama ang aking identification card at ang death certificate ni Rosa na lagi kong dala sa aking pitaka simula nang mawala siya. Tila ba ang pagdadala nito ay paraan ko para maramdaman na kasama ko pa rin siya sa bawat lakad ko. Tinanggap ni Jenny ang mga dokumento. Nakita ko ang panandaliang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa pagiging masayahin tungo sa isang profesional at seryosong anyo. Tiningnan niya ang kanyang computer, nagtipa ng ilang sandali at tumango. Marahil ay nakita niya ang pangalan ni Rosa. Marahil ay naalala rin niya ang asawa ko na laging may baong candy para sa mga teller tuwing pupunta kami dito noon. Sandali lang po, Lolo Ricardo. Ipaprocess ko lang po ang verifikasyon, wika niya. Habang naghihintay, iginala ko ang aking paningin. Ang bangkong ito ay parang isang time capsule. Naalala ko noong minsang umiiyak si Rosa dito dahil na-delay ang release ng aming loan at nanganganib kaming hindi makapagtanim. Naalala ko rin ang tawa niya noong nabayaran namin ng buo ang aming utang makalipas ang 5 taon. Bawat sulok ay may multo ng aming nakaraan, ngunit ngayon ang bangko ay tila naging isang dambana ng huling pag-asa. Okay na po, Lolo, tawag ni Jenny. Tumayo siya at kinuha ang isang malaking susing nakasabit sa likod ng counter, ang master key. Sumunod po kayo sa akin. Iginiya niya ako sa likod, lagpas sa mga cubicle ng mga loan officer, patungo sa isang pasilyo na bihirang puntahan ng mga ordinaryong kliyente. Sa dulo nito ay naroon ang isang malaki at makapal na pintong bakal, ang vault. Ito ang puso ng bangko. Dito nakatago ang yaman ng San Ignacio, ginto, titulo ng lupa, mga alahas at mga sekretong ayaw ipaalam sa mundo. Habang papalapit kami, parang bumibigat ang bawat hakbang ko. Ang tunog ng aming sapatos sa tiles ay umaalingaw-ngaw. Pinihit ni Jenny ang malaking combination lock. Click. Click, click. Ang tunog ng mekanismo ay parang orasan na bumibilang pababa. Pagkatapos ay pinihit niya ang malaking manibela ng pinto at hinila ito pabukas. Isang malamig na hangin ang lumabas mula sa loob ng vault. Nanindig ang aking balahibo. Iba ang lamig sa loob. Hindi ito lamig ng aircon, kundi lamig ng katahimikan at seguridad. Amoy lumang papel at bakal. Dinala niya ako sa loob kung saan nakahanay ang daan-daang maliliit na pinto ng mga safety deposit box. Box 402 po, sabi ni Jenny. Tinuturo ang isang kahon sa gitnang bahagi. Abril 2 ang kaarawan ni Rosa. Napangiti ako ng mapait. Kahit sa mga numero, naroon siya. Iinasok ni Jenny ang master key sa isang ukit at itinuro sa akin ang pangalawang ukit para sa aking susi. Kayo na po ang magbukas, Lolo. Iiwan ko po muna kayo dito sa pribadong silid para magkaroon kayo ng privacy. Dinala niya ang kahon sa isang maliit na cubicle sa loob ng vault area, isang silid na may isang mesa at isang silya lamang. Walang CCTV sa anggulong ito. Ito ay lugar para sa mga sekreto,
Nang isara ni Jenny ang pinto, naiwan akong mag-isa kasama ang mahabang metal na kahon. Ang tibok ng puso ko ay dinig na dinig ko sa aking tainga. Dug-dug, dug-dug. Umupo ako at tinitigan ang kahon. Ano ang iniwan mo sa akin, Rosa? Alam kong hindi kami mayaman. Ang lahat ng aming pera ay napupunta sa rancho at sa pamilya. Wala kaming tinatagong ginto. Kaya ano ito? Bakit mo ito tinago? Nanginginig ang aking mga kamay nang inangat ko ang takip ng kahon. Sa loob, hindi ginto ang sumalubong sa akin, hindi rin makakapal na bugkos ng pera. Ang laman nito ay mga dokumento at isang sobreng kulay asul, ang paborito niyang kulay. Una kong kinuha ang mga dokumento. Binuklat ko ang mga ito at halos tumigil ang mundo ko. Ito ay mga time deposit certificates at government bonds. Tiningnan ko ang mga petsa. Nagsimula ito 10 taon na ang nakakaraan. Maliit na halaga sa simula pero lumaki ng lumaki. At sa ilalim nito isang titulo ng lupa. Hindi ang titulo ng aming ranso, kundi titulo ng isang parsela ng lupa sa kabilang bayan na hindi ko alam na nabili niya. Paano? Paano niya nagawa ito? Saan siya kumuha ng pera? Kinuha ko ang asul na sobre. Nakasulat sa harap ang aking pangalan sa pamilyar at maayos niyang sulat kamay. Para kay Ricardo, buksan lamang kapag kailangan na kailangan. Dahan-dahan kong pinunit ang selyo. Inilabas ko ang isang papel. Ang amoy ng kanyang pabango ay kumawala mula rito. Amoy sampagita at pulbos. Agad na nanlabo ang aking mga mata dahil sa luhang nagbabadyang tumulo. Pinasa ko ang liham, mahal kong Ricardo. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako sa tabi mo at marahil ay nasa gitna ka ng isang malaking pagsubok. Kilala kita, mahal. Alam kong ibibigay mo ang lahat para sa pamilya, para kay Miguel, at para sa ating mga tauhan sa ranso. Ang puso mo ay napakalaki, at iyan ang dahilan kung bakit kita minahal. Ngunit alam ko rin na minsan, sa sobrang kabutihan mo, nakakalimutan mong magtira para sa sarili at para sa mga hindi inaasahang bagyo. Kaya gumawa ako ng sarili kong paraan. Naaalala mo ba ang mga sideline ko sa paggawa ng pastillas at ang pagtitinda ko ng mga gulay sa palengke tuwing linggo? Ang sabi ko sa iyo ay pambili lang iyon ng gamit sa bahay. Pero ang totoo, kalahati noon ay itinatabi ko dito. Ang lupang titulo na nandyan ay nakuha ko sa foreclosure sale ng bangko 5 taon na ang nakaraan gamit ang naipon ko. Mura ko lang nakuha dahil walang may gusto. Pero alam kong tataas ang halaga niyan dahil tatayuan ang kalsada malapit doon. Ricardo, hindi ito pera para sa luho. Ito ang iyong sandata. Alam kong darating ang araw na may magtatangkang kumuha ng kung anong meron tayo. Gamitin mo ito, huwag kang matakot. Ipaglaban mo ang Rancho de la Cruz. Ipaglaban mo ang pamana natin kay Miguel. Huwag kang malungkot na inilihim ko ito. Gusto ko lang na magkaroon ka ng sandalan kapag wala na akong lakas na maibibigay sa iyo. Lagi mong tatandaan kahit wala na ako, ang pag-ibig ko ang magiging lakas mo. Nagmamahal, Rosa. Bumagsak ang aking mga balikat. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Napahagulgol ako sa loob ng maliit at tahimik na silid na iyon. Niyakap ko ang liham sa aking dibdib. Tila ba niyayakap ko si Rosa sa huling pagkakataon. Sa loob ng mahabang panahon pasan ko ang mundo. Akala ko ay nag-iisa na akong lumalaban para sa kinabukasan namin. Akala ko ay tinalikuran na ako ng swerte, pero nagkamali ako. Sa lahat ng oras na ito, si Rosa ay kumikilos ng tahimik sa aking likuran, naghahanda, nag-iisip at nagmamahal sa paraang hindi ko man lang napansin. Siya ang tunay na haligi ng aming tahanan. Kahit sa kabilang buhay, inaalagaan pa rin niya ako. Tiningnan ko muli ang mga dokumento, ang halaga ng time deposit at ang kasalukuyang presyo ng lupa sa kabilang bayan. Mabilis akong nag-compute sa aking isip. Sapat na ito. Higit pa sa sapat para bayaran ang mga utang sa bangko na pilit ginagamit ng mga developer para ipitin kami. Sapat na ito para ayusin ang mga nasirang bakod at bumili ng bagong kagamitan. Ang takot na nadarama ko kanina habang naglalakad papasok ng bangko ay unti-unting napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Ang panginginig ng aking mga kamay ay tumigil.
Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang panyo. Inayos ko ang mga dokumento at maingat na ibinalik ang liham ni Rosa sa aking bulsa malapit sa aking puso. Ito ang aking agimat. Tumayo ako. Naramdaman ko ang pagbabago sa aking tindig. Kanina, pumasok ako dito bilang isang matandang pagod at takot. Ngayon, lalabas ako bilang si Ricardo de la Cruz, ang asawa ni Rosa, at ang tagapagtanod ng aming lupa. Lumabas ako ng pribadong silid. Naghihintay si Jenny sa labas, may halong pag-aalala sa kanyang mukha nang makita ang namumugto kong mga mata. Okay lang po ba kayo, Lolo Ricardo? Tanong niya ng mahina. Ngumiti ako sa kanya, isang tunay na ngiti pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman. Oh, Jenny, mas okay na ako ngayon. Salamat. Pinalik namin ang kahon sa slot nito. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng vault ay hindi na tunog ng pagkakulong, kundi tunog ng isang kabanatang nagsasara upang magbigay daan sa bago. Paglabas ko ng bangko, sinalubong ako muli ng init ng araw, pero hindi na ito nakakapaso. Tila ba ito ay yakap ng kalikasan. Tumingala ako sa langit na asul kasing kulay ng sobrang nasa bulsa ko. Ang ingay ng tricycles, ang sigaw ng mga tindero, ang busina ng mga sasakyan, lahat ng ito ay musika ng buhay na patuloy na dumadaloy. May laban pa kaming haharapin. Nandyan pa rin ang mga gustong umagaw sa amin. Pero hawak ko na ang susi. Hawak ko na ang pamana. Salamat, Rosa. Bulong ko sa hangin habang nagsisimulang maglakad pa uwi. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, ngunit tiyak. Pauwi ako sa ranso. At dala ko ang bagyo na wawasak sa sinumang magtatangkang manakit sa pamilya ko. Simula na ng tunay na laban. At sa pagkakataong ito, sigurado akong mananalo kami. Walang katok-katok pumasok ako sa opisina ni Atty. Romero. Nagangat ng tingin ang matandang abogado mula sa mga papeles na kanyang binabasa. Si Atty. Romero ay kaibigan na ng aming pamilya sa loob ng 30 taon. Nakita niya ang paglaki ni Miguel. Siya ang tumulong sa amin sa bawat legal na usapin. Nang makita niya ang ekspresyon sa aking muka, agad na nabura ang ngiti sa kanyang labi at napalitan ito ng pag-aalala. Ricardo, anong nangyari? Tanong niya, tumatayo mula sa kanyang upuan. Hindi ako sumagot. Inilatag ko ang lahat sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang litrato ni Miguel, ang sulat ni Benji, ang USB drive, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang trust document at ang sulat mula kay Rosa. Umupo ako sa silyang nasa harap ng kanyang mesa at habang ang aking mga kamay ay nanginginig, ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang bawat detalye, mula sa paglapit ni Benji sa palengke hanggang sa mga video ng palihim na pagpasok ni Isabel sa aking bahay. Si Atty. Romero ay nakinig ng walang imik. Ang kanyang mukha na dati puno ng kunot mula sa katandaan ay lalong kumunot dahil sa galit at pagkabigla. Habang nagsasalita ako, paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang mga ebidensya sa kanyang mesa. Kinuha niya ang litrato, tinitigan ito at umiling-iling. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang namayani sa silid. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng electric fan sa sulok. Lumapit sa akin si Rosa 3 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay nagsalita si Atty. Romero. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang kabinet. Pagkatapos mismo ng kanyang diagnosis, mayroon daw siyang ikinababahala, ngunit hindi niya sinabi kung ano talaga. Sinabi lang niya na kailangan niyang protektahan si Miguel. Pinuksan niya ang folder at inilabas ang isang kopya ng trust document. Ang trust na ito, Ricardo, ay matibay na parang bakal. Ito ang masusunod sa lahat. Walang karapatan si Isabel sa mga ari-arian mo o sa mana ni Miguel. Kaya ba niya itong labanan sa korte? Tanong ko. Maaari niyang subukan, sagot ng abogado. Ngunit si Rosa ay nasa tamang pag-iisip ng likhain niya ito. At ang kanyang mga medical record mula sa panahong iyon ang magpapatunay. Ngunit huminto siya at tumitig sa akin ng diretsyo. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, kung nakuha ni Isabel ang guardianship sa pamamagitan ng panluloko, napakaraming krimen ang kanyang ginawa. Kailangan natin ng ebidensya na mas matibay pa sa mga video at hinala.
Kailangan natin ng patunay mula mismo sa loob ng pasilidad na yon. May kinuha siya mula sa kanyang drawer. Isang business card, inabot niya ito sa akin. Mang Tonyo, basa ko sa pangalan, dating investigador ng NBI. Kung mayroong sino mang makakakuha ng ebidensyang kailangan natin, siya yon. Kinuha ko ang card. Tatawagan ko siya, Ricardo, sabi ni Ate Romero. Pero kailangan mong mag-ingat. Ang mga taong ito ay mapanganib. Huminto siya sandali na para bang nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin ang susunod. May isang mamamahayag na nagsimulang magtanong tungkol sa mga pasilidad na tulad ng Paraiso 6 na buwan na ang nakalipas. Naglathala siya ng isang artikulo tungkol sa pang-aabuso sa guardianship. Sa loob ng 48 oras, nawala ang artikulo sa website ng dyaryo. Pagkalipas ng 2 linggo, namatay siya sa isang hit and run. Hindi na natagpuan ang driver. Ang lamig na naramdaman ko sa vault ng bangko ay bumalik, ngunit mas matindi pa. Ang mga salita ni Ate Pero Romero ay isang malinaw na babala. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay laban para sa buhay, buhay ng aking anak, at marahil pati na rin ang sa akin. Nang gabing iyon, dumating si Mang Tonyo sa aking rancho. Isang lalaking nasa edad 50, hindi matangkad ngunit matipuno ang pangangatawan. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila sinusuri ang bawat sulok ng paligid. Bago pa man siya kumatok sa aking pinto, nakita ko na siyang umiikot sa aking ari-arian. May hawak na isang maliit na aparato. Walang mga bug o listening device, sabi niya bilang pagbati. Pero mas mabuting isipin mo na palagi kang pinapanood. Sa loob, inilatag kong muli ang lahat ng ebidensya. Pinanood niya ang mga video, binasa ang mga sulat, at sinuri ang medical report. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Ito ay mas malaki kaysa sa simpleng panluloko sa pamilya, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Kilala ko si Quinn Drake, ang reporter na namatay. Maingat siya, masipag. Kung pinatahimik nila ang isang reporter dahil sa pagtatanong, hindi sila mag-aatubiling gawin iyon sa isang magsasaka. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng direkta, ngunit wala nang atrasan. Inilatag ni Mang Tonyo ang plano. Mula sa araw na iyon, lahat ng transaksyon na may kinalaman sa kaso ay kailangang gawin sa cash. Bawal pag-usapan ang kaso sa telepono. At kailangan kong maghanda ng mga simpleng paliwanag para sa anumang hindi pangkaraniwang kilos na gagawin ko. Ako na ang bahala sa Paraiso, sabi niya. Magpapanggap akong isang kamag-anak na naghahanap ng lugar para sa isang pasyente. Kailangan kong makapasok at makita ang sitwasyon sa loob. Pero kailangan natin ng panahon. At kung binabantayan kanila, kailangan nating maging matalino sa bawat galaw. Pagkaalis niya, naiwan akong mag-isa sa dilim ng aking kusina. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko na hindi lamang si Isabel ang aking kalaban. Kalaban ko ang isang buong sistema, isang sistema na kayang pumatay para protektahan ang mga lihim nito. Kinabukasan, tulad ng inaasahan, nagsimulan na ang kanilang ganti. Isang text message ang pumasok sa aking telepono. Isang hindi rehistradong numero, ang mensahe ay maikli ngunit malinaw. Tumigil ka na sa pagtatanong tungkol kay Miguel Santos. Ito na ang huli mong babala. Agad kong ipinasa ang mensahe kay Mang Tonyo nang walang sagot. Nang hapon na iyon, biglang dumating si Isabel. Hindi man lang tumawag. Nakasuot siya ng isang eleganteng blazer. Ang kanyang ngiti ay kasing perpekto ng dati. Itay napadaan lang po, sabi niya. May nakita po akong ilang papeles. Kailangan lang po ng pirma ninyo para sa medical records ni Miguel para maayos po ang lahat ng kailangan niya. Inabot niya sa akin ang isang folder. Kinuha ko ito ngunit hindi ko binuksan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ipapasuri ko muna ito kay Atty. Romero, sabi ko. Ang kanyang ngiti ay bahagyang naglaho. Sa abogado niyo pa po, Itay, karaniwang papeles lang po ito. Hindi ako pumipirma ng kahit ano nang hindi sinusuri ng abogado, Isabel. Mariin kong sabi, ganyan kami pinalaki. Kailangang maging maingat.
Isang mabilis na kislap ng galit ang dumaan sa kanyang mga mata bago bumalik ang kanyang maskara ng pagiging isang mabait na manugang. Sige po itay, kayo po ang masusunod. Pagkaalis niya, agad kong tinawagan si Atty. Romero. Ipinadala ko sa kanya ang larawan ng dokumento. Makalipas ang 20 minuto, tumawag siya pabalik. Ang kanyang boses ay nag-aalala. Ricardo, huwag na huwag mong pipirmahan iyan. Iyan ay isang general waiver. Kapag pinirmahan mo iyan, bibigyan mo ang kanyang mga abogado ng karapatan na makuha ang lahat ng iyong medical records, kasama na ang anumang psychiatric evaluation kung mayroon man. Maghahanap sila ng kahit anong butas para palabasin na ikaw ay wala na sa tamang pag-iisip. Gumagawa siya ng kaso laban sa akin, sabi ko. Ang aking boses ay naging malamig. Mas masahol pa riyan ang iniisip ko, Ricardo, sagot ng abogado, at tama siya. Kinabukasan, Miyerkules, alas 9:15 ng umaga, isang courier ang naghatid ng isang opisyal na dokumento sa aking bahay, isang petisyon. Petisyon para sa pagsusuri ng kakayahang pangkaisipan. Hinihiling ni Isabel Cruz sa korte na ideklara na si Ricardo Santos ay wala ng kakayahang pamahalaan ang kanyang sariling mga gawain dahil sa lumalalang, pagiging makakalimutin, pagliban sa mga medical appointment, mga paratang na walang basehan laban sa mga miyembro ng pamilya at pagkalito sa mga petsa at pangyayari. Nakalakip dito ang mga salaysay mula sa aking doktor na nagsasabing ako ay mukhang wala sa sarili sa mga huling appointment ko. Ang aking kalungkutan sa pagkamatay ni Rosa, ginawa nilang ebidensya ng aking paghina ng pag-iisip. Ang petsa ng pagdinig ay itinakda. 3 linggo mula ngayon. Kung mananalo siya, kontrolado na niya ang lahat. Ang aking rancho, ang aking pera, ang aking kalayaan na ipaglaban si Miguel. Gagawin niya sa akin ang eksaktong ginawa niya sa aking anak. Isang bilanggo sa ilalim ng kanyang guardianship. Habang sinisira niya ang lahat ng aming pinaghirapan, tinawagan ko kaagad si Atty. Romero. Mabilis siyang kumilos, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Nangangamba siya, Ricardo, kaya siya nagiging agresibo. Kailangan natin ng matibay na ebidensya at kailangan natin ito sa lalong madaling panahon. Ang orasan ay nagsimula ng tumakbo. Mayroon na lamang kaming 3 linggo. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang panaginip. Isang masamang panaginip na puno ng paghahanda at takot. Gabi-gabi, kausap ko si Atty. Romero at Mang Tonyo. Bawat galaw namin ay pinag-iisipan, bawat ebidensya ay sinusuri, ngunit kulang pa rin. Kailangan namin ng isang taong mula sa loob ng paraiso na magpapatunay sa aming mga hinala. At pagkatapos, 10 araw bago ang pagdinig, isang tawag ang dumating bago pa man sumikat ang araw, si Mang Tonyo. May nahanap na ako, sabi niya. Walang paligoy-ligoy, handa siyang makipag-usap. Alas 6 ng umaga, isang babaeng nasa edad 30 ang nakatayo sa aking kusina. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim na para bang ilang araw na siyang hindi natutulog. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang USB drive. Siya si Nurse Lorna. 4 na taon siyang nagtrabaho sa Paraiso Care Center. 2 linggo na ang nakalipas mula nang siya ay umalis. Hindi po ako pwedeng tumestigo, sabi niya kaagad. Ang kanyang boses ay nanginginig. May anak po ako. Nakita ko po ang nangyari sa reporter na nagtanong, pero gumawa po ako ng mga kopya bago ako umalis. Dahan-dahan niyang itinulak ang USB drive sa ibabaw ng mesa. Si Mang Tonyo ay nakatayo sa likod niya, tahimik na nagmamasid sa mga bintana. Ang nakalagay po sa chart ni Miguel Santos ay malubhang traumatic brain injury, paliwanag ni Lorna. Pero ang mga resulta ng kanyang cognitive assessment ay hindi tumutugma sa diagnosis. Normal po ang kanyang pag-iisip, maayos ang kanyang mga vital sign. Nakikipag-usap po siya ng malinaw sa mga staff kapag pinapayagan kaming makipag-usap sa kanya na hindi po madalas. Bakit may mga ganoong paghihigpit? Tanong ko. Si Dr. Alvarez po ang pumipirma sa lahat ng hiling ni Isabel, sagot niya. Minimal contact, walang tawag sa labas, limitadong recreation. Naglabas siya ng mga nakaprint na email
Nakita ko ang pangalan ni Isabel at Dr. Alvarez, ang mga utos, ang mga kasinungalingan. Marami pong kaso na tulad ni Miguel sa Paraiso, malungkot na sabi ni Lorna, mga taong pwede nang umuwi, mga taong hindi man lang alam ng kanilang pamilya na nandoon sila. Isa po itong sistema, Hinoong Santos, at ang anak ninyo ay naipit sa gitna nito. Nang makaalis na si Nurse Lorna, inabot sa akin ni Mang Tonyo ang isang set ng mga dokumento. Mga litrato na kuha niya sa labas ng Paraiso, mga floor plan at schedule ng mga shift. Magkakaroon ng video call si Isabel mamayang gabi, sabi ni Mang Tonyo. 6:00, ikaw, si Miguel at ang mga bata. Palabas niya ito para sa korte para ipakita na isa siyang mabuting manugang na pinagbubuklod ang pamilya. Pero gagamitin natin ito. Pagmasdan mong mabuti ang iyong anak. Nang gabing iyon sa sala ni Isabel, pakiramdam ko ay nasa isang entablado ako. Si Sofia at Leo ay nakaupo sa tabi ko, malinis at kinakabahan. Bumukas ang screen ng laptop at nandoon si Miguel. Mas payat pa siya kaysa sa litrato. Pagod ang kanyang itsura. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw, buhay. "Hi, Tay," sabi niya. Ang kanyang boses ay magaspang ngunit matatag. Nagsimulang mag-ingay ang mga bata. Ngumiti si Miguel sa kanila, tinanong sila tungkol sa eskwela at sa rancho. Ang bawat sagot niya ay tama, malinaw at nasa kasalukuyan. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin. At nakita ko ito. Isang sinadyang pagkurap, isang bahagyang pagtapik ng kanyang mga daliri sa kanyang dibdib, isang maliit na sinyas na nagsasabing, "Nandito ako, alam ko ang nangyayari, kailangan kitang makita ako." Si Isabel ay nasa gilid lamang ng kamera, nagmamasid. Ngunit patuloy na nagsalita si Miguel. Sa mga bata, pinapanatiling magaan ang usapan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa akin. Nang matapos ang tawag, umupo ako sa katahimikan ng bahay ni Isabel at naintindihan ko. Ang aking anak ay hindi may sakit, siya ay bihag. Isang linggo bago ang pagdinig, dumating ang balita. Si Benji, ang delivery driver, patay. Nag-iisang sasakyan sa isang aksidente sa highway, sabi ng pulisya, nakatulog daw sa pagmamaneho. Ngunit alam ko ang totoo. Iyon ay isa na namang babala. Ang pagdinig ay siyam na araw na lang ang layo. Nasa amin na ang ebidensya, ngunit alam ko na rin ngayon ang halaga ng pagsasabi ng katotohanan. Malamig at maulap ang umaga ng pagdinig. Nagmaneho ako papuntang syudad ng mag-isa. Ang bigat ng trust document ni Rosa at ng sakripisyo ni Benji ay tila nakadagan sa aking dibdib. Ang gusali ng korte ay tila isang monumento ng paghatol. Sa loob ng courtroom na gawa sa kahoy, ang pakiramdam ay nakakatakot. Si Isabel ay nakaupo sa kabilang panig kasama ang kanyang 3 abogado. Ang kanyang itsura ay nagpapahayag ng pag-aalala. Isang mapagmahal na manugang na napilitang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Gusto kong masuka. 9:00 ng umaga, pumasok si Judge Reyes, isang babaeng nasa edad 60, na kilala sa pagiging patas ngunit hindi nagpapalipas ng mga kalokohan. Nagsimula ang abogado ni Isabel. "Kagalang-galang na hukom, narito po kami dahil sa aming matinding pag-aalala sa humihinang kakayahang pangkaisipan ni Ginoong Ricardo Santos." Ipinapakita niya ang pagiging makakalimutin. May mga paratang siyang walang basehan. Sinasabi niyang ang kanyang anak ay isang bilanggo. Ito po ay hindi mga kilos ng isang taong may kakayahang mamahala ng isang malaking rancho. Iprinesenta niya ang mga sulat mula sa doktor, ang mga ulat ng insidente. Bawat katotohanang natuklasan ko ay binaluktot nila para maging ebidensya ng aking pagkabaliw. Bawat salita ay parang isang patalim. Pagkatapos, tumayo si Atty. Romero. "Kagalang-galang na hukom, si Ginoong Santos ay hindi wala sa katinuan. Ang kanyang natuklasan ay isang kriminal na sabwatan. At sinusubukan siyang patahimikin ni Ginang Callaway tulad ng ginawa niyang pagpapatahimik sa kanyang sariling asawa." "Objection," sigaw ng abogado ni Isabel. "Ipinapahintulot ko," sabi ng hukom. "Magpatuloy ka, Attorney Romero." Kalmadong inayos ni Atty. Romero ang kanyang laptop. "Kagalang-galang na hukom, ito po ay mga security recording mula sa tahanan ni Ginoong Santos.
Ang unang video ay lumabas sa malaking screen sa loob ng courtroom. Nobyembre. Si Isabel pumapasok gamit ang sariling susi habang ako ay wala. Diretso sa opisina ni Rosa. Kinukunan ng litrato ang mga dokumento. Isang video, 2, 3, 6 na video. Sa bawat isa, parehong gawain. Pagnanakaw ng impormasyon. Ang kulay sa mukha ni Isabel ay unti-unting nawala. Ang aking kliyente ay may susi, nag-aalala lamang siya sa kanyang biyenan, sabi ng kanyang abogado. Ang pag-aalala ay hindi kasama ang pagkuha ng litrato ng mga financial documents, sagot ni Attorney Romero. Pagkatapos ay humarap siya sa hukom. Ang katotohanan po, kagalang-galang na hukom, ay si Miguel Santos ay hindi nawawala sa katinoan. Ang kanyang guardianship ay nakuha sa pamamagitan ng panloloko. Mayroon po kaming ebidensyang medikal mula sa isang staff sa pasilidad na siya ay lubos na mulat at matagal nang sumusubok na kontakin ang kanyang pamilya. Hinihiling po namin na dalhin si Miguel Santos sa korte na ito para sa isang independent na pagsusuri. Nagsimula ang kaguluhan. Objection! Pumukpok ang martilyo ng hukom. Attorney, sabi niya sa abogado ni Isabel, kung si Ginoong Santos ay talagang may malubhang karamdaman tulad ng sinasabi ninyo, isang pagsusuri ang magpapatunay niyan. Kung hindi, mayroon tayong seryosong mga katanungan tungkol sa guardianship na ito. Tumingin siya sa bailiff. Iniuutos ko na dalhin si Miguel Santos dito sa korte, ngayon din, para sa isang pagsusuri ng isang psychiatrist na itatalaga ng korte. Magpapatuloy tayo mamayang 2:00 ng hapon. Pumukpok muli ang martilyo. Sa isang saglit, nakita kong nawala ang pagpipigil sa sarili ni Isabel habang bumubulong siya ng mabilis sa kanyang mga abogado. Sa loob ng 2 oras, ang aking anak ay papasok sa pintong iyon at ang katotohanan, sa wakas, ay lalabas sa liwanag. Ang paghihintay mula tanghali hanggang 2:00 ng hapon ay parang isang walang hanggan. Ang bawat tik-tak ng orasan sa dingding ng courtroom ay parang isang pukpok ng martilyo sa aking dibdib. Si Isabel at ang kanyang mga abogado ay panay ang bulungan sa kanilang sulok. Kita ko sa kanilang mga kilos ang pagkataranta. Ang kanilang perpektong plano ay nagsisimula ng gumuho. Ako naman, nakaupo lang kasama si Atty. Romero. Wala kaming imikan. Ang lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na. Ngayon, ang tadhana na lang at ang katotohanan ang magpapasya. Eksaktong 2:00, bumukas ang malaking pinto sa likod ng courtroom. Isang tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ng ulo ay lumingon. At doon nakita ko siya. Tinutulak siya ng 2 orderly sa isang wheelchair. Ang wheelchair, alam kong bahagi pa rin yon ng palabas ni Isabel. Isang huling pagtatangka na ipakita sa mundo na ang aking anak ay isang inutil. Payat pa rin siya, maputla ang kanyang balat. Ngunit ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, 2 buwan at 8 araw, nakita ko ang aking anak ng harapan. At ang kanyang mga mata ay nag-aalab, isang apoy ng pag-asa, ng galit at ng determinasyon. Nagtama ang aming mga mata. Sa isang saglit para bang kami lang ang tao sa silid na iyon, isang walang salitang pag-uusap sa pagitan ng isang ama at isang anak. Isang pangako. Nandito na ako, anak. Hindi kita iiwan. Ipasok si Dr. Stone, utos ng hukom. Isang lalaking nasa edad 60, may autoridad sa kanyang tindig, ang pumasok at umupo sa witness stand. Siya si Dr. Wade Stone, ang psychiatrist na itinalaga ng korte. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang mababakas na anumang emosyon. Dr. Stone, natapos mo na ba ang iyong pagsusuri kay Ginoong Miguel Santos? Tanong ng hukom. Opo, kagalang-galang na hukom, sagot ng doktor. Ang aking konklusyon, si Ginoong Santos ay lubos na nasa katinoan. Nauunawaan niya ang kanyang sitwasyon. Malinaw siyang makipag-usap at wala siyang ipinapakitang anumang sintomas ng paghina ng pag-iisip na nakasaad sa mga record ng pasilidad. Hindi niya kailangan ng isang tagapangalaga at dapat siyang payagang magsalita para sa kanyang sarili. Sa aking profesional na opinyon, ang kanyang patuloy na pananatili sa institusyon ay walang anumang medikal na basehan. Isang bulungan ang kumalat sa buong courtroom.
Pumukpok ang martilyo ng hukom. Katahimikan. Sinubukang tumutol ng abogado ni Isabel, ngunit pinutol siya ng hukom. Ang mga kwalifikasyon ni Dr. Stone ay hindi matatawaran. Ginoong Santos, sabi ng hukom, ngayon ay nakatingin na kay Miguel. Nauunawaan mo ba kung bakit ka naririto? Ang lahat ay naghihintay sa kanyang sagot. Dahan-dahang tumango si Miguel. Kinuha niya ang mikropono. Opo, kagalang-galang na hukom, nauunawaan ko po, sabi niya. Ang kanyang boses ay magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit, ngunit malinaw at matatag. Nauunawaan ko po na ang aking asawa ay nagpetisyon para sa guardianship na sinasabing ako ay wala sa katinuan. Nauunawaan ko po na ngayon ay sinusubukan niyang gawin ang parehong bagay sa aking ama. At nauunawaan ko po na oras na para sabihin ang katotohanan. Kung gayon mangyaring magpatuloy, sabi ng hukom. Huminga ng malalim si Miguel. Nakita ko siyang kumukuha ng lakas mula sa isang lugar na hindi ko alam na mayroon pa siya. 3 taon na po ang nakalipas simula niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hukom, ngunit alam kong ang kanyang mga salita ay para sa lahat. Nagkaroon po kami ng pagtatalo ng aking asawa tungkol sa pera. Mayroon po akong isang trust fund na itinatag ng aking ina na may mga partikular na paghihigpit sa pag-access. Gusto ni Isabel na labagin ko ang mga patakarang iyon na kunin ang buong halaga para sa isang investment. Tumanggi po ako. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado na parabang nag-uulat lamang siya ng isang pangyayari. Naging agresibo po siya, nagagalit. Nakatayo po kami malapit sa tuktok ng aming hagdanan. Tinulak niya ako. Isang bigla ang hininga ang narinig mula sa mga tao sa courtroom. Tumingin ako kay Isabel. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Tinulak niya ako, ulit ni Miguel. Nahulog po ako, nagising na lang ako sa ospital na may pinsala sa ulo, nalilito. Bago pa man ako maging sapat na malinaw ang isip para maintindihan ang nangyari, nakuha na niya ang guardianship. Sinabi niya sa mga doktor na ako ay nagkakaroon ng mga delusyon, na ako ay marahas. Sinubukan kong sabihin sa mga staff ng pasilidad, ngunit si Dr. Alvarez ay hindi naniwala. Sinabing iyon ay bahagi lamang ng aking trauma. Sinubukan kong magpadala ng mensahe sa labas, ngunit lahat ng komunikasyon ay binabantayan, kinokontrol. Tumingin siya sa akin. 3 taon po akong naging bilanggo, kagalang-galang na hukom. Ikinulong habang unti-unting kinukuha ng aking asawa ang aking pera at hinahalughog ang bahay ng aking ama para sa mga dokumentong magbibigay sa kanya ng kontrol sa lahat. Biglang tumayo ang abogado ni Isabel. Ito ay isang klasikong kaso ng false memory mula sa brain trauma, ngunit si Atecio Romero ay kalmadong tumayo. Kagalang-galang na hukom, meron pa po kaming isang huling ebidensya, sumenyas siya kay Mang Tonyo na nakaupo sa likuran. Isang recording ang pinatugtog sa mga speaker ng courtroom. Ang boses ni Isabel, malinaw at malakas, nakuha sa hallway kaninang tanghali sa isang sandaling akala niya ay pribado. Dapat pinirmahan mo na ang kailangan ko, Ricardo. Dapat nanatili ka na lang na nalilito at sunod-sunuran. Si Miguel ay hindi kailanman naging sapat na magaling, hindi sapat na ambisyoso. Nang mahulog siya sa hagdan na iyon, nakakita ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para protektahan ang mana ng aking mga anak mula sa kanyang kawalan ng kakayahan para kontrolin ang lahat. Pinilit mo akong gawin ang mga hakbang na ayaw kong gawin. Ang one-party consent law ng Pilipinas ay nangangahulugang legal ang recording. Si Mang Tonyo ay bahagi ng usapan, nakatayo sa tabi ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang mukha ng hukom ay naging kasing tigas ng bato. Sapat na ang aking narinig, sabi ni Judge Reyes. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ang guardianship ni Miguel Santos ay tinatanggal na, epektibo ngayon din. Ang petisyon ni Ginang Callaway tungkol kay Hinoong Ricardo Santos ay ibinabasura. Si Hinoong Santos ay ilalabas mula sa Paraiso Center ngayong araw. Iniuutos ko ang isang agarang investigasyon kay Ginang Callaway para sa mga kasong guardianship fraud, financial exploitation
at posibleng attempted homicide. Ang korte na ito ay tapos na. Ang pukpok ng kanyang martilyo ay dumagundong na parang kulog. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog, nakita kong nawala ng dugo ang mukha ni Isabel. Ang kanyang perpektong maskara ay tuluyang nabasag. Nang gabing iyon, inaresto siya sa kanyang bahay. Iyon ang simula ng katarungan, ngunit hindi pa ang katapusan ng aming paglalakbay. 6 na buwan ang lumipas, si Miguel at ang mga bata ay bumalik na sa rancho. Ang bahay na dati puno ng kalungkutan pagkamatay ni Rosa ay ngayon puno na ng buhay, ang tawa ng mga bata. Ang boses ng aking anak na nagbabasa ng kwento bago matulog, ang tunog ng paghilom. Mabilis ang naging takbo ng hustisya. Si Isabel ay nahatulan sa maraming kaso. 15 taon sa bilangguan, walang posibilidad ng parole. Ang investigasyon sa paraiso ay lumawak. Si Dr. Alvarez at 3 pang staff ay inaresto. 12 pang pasyente na may katulad na sitwasyon ang natagpuan at pinalaya. Ang pasilidad ay tuluyan ng ipinasara. Si Nurse Lorna ay binigyan ng immunity kapalit ng kanyang testimonya. Ang pamilya ni Benji. Personal ko silang pinuntahan. Siniguro kong malaman nila na ang kanilang asawa at ama ay isang bayani. Kung hindi dahil sa kanyang tapang, ang aking anak ay bilanggo pa rin, ang pinakamahalaga sa lahat, ang aking pamilya. Dahan-dahan kaming bumabangon. Si Miguel ang nag-asikaso muli sa rancho, ang pag-aayos ng mga bakod, ang pag-aalaga sa mga hayop, mga gawaing naaalala ng kanyang katawan kahit ang kanyang isip ay nakikipagbuno pa rin sa 3 taong nawala. May therapy para sa aming lahat, mga almusal ng pancake, tulong sa homework, mga kwentong pambata. Isang gabi, habang papalubog ang araw, nakaupo kami ni Miguel sa beranda. Si Leo ay nasa kanyang kandungan, si Sofia ay nakasandal sa aking upuan. Hindi kita napasalamatan ng maayos, Tay, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Sa hindi pagsuko, sa paniniwala noong hindi man lang ako makatawag, hinawakan ko ang kanyang balikat. Anak kita, ang pagsuko ay hindi kailanman naging isang pagpipilian. Sa loob ng bahay, ang litrato ni Rosa ay nakatayo sa ibabaw ng fireplace, katabi ang naka-frame na sulat niya. Ipaglaban mo ang ating anak. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Nagtagumpay kami. Hindi dahil sa dahas o yaman, kundi dahil sa pagtangging maniwala sa mga komportabling kasinungalingan, dahil sa pagtitiwala sa kutob, dahil sa paghakbang ng paunti-unti kahit na ang lahat ay tila imposible. Lolo, kwentuhan mo po kami, sabi ni Sofia. Ngumiti ako. Noong unang panahon, may isang lalaking akala niya ay alam na niya ang lahat tungkol sa kanyang pamilya. Sinimulan kong ikwento sa kanila ang isang bersyon ng katotohanan. Isang kwento tungkol sa isang matapang na ama na naging bilanggo at isang lolo na lumaban para sa katotohanan. Balang araw, malalaman nila ang lahat. Ngunit sa gabing iyon, ang kailangan nila ay pag-asa. Ang mga bituin ay lumabas. Ang mga alitaptap ay sumayaw. Ang pamilya ay magkakasama. Ito ang tagumpay. Ito ang lahat.